Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Very, very sad tayo, no? No, Gilas Pilipinas, ano? Tumiklop na naman tayo kagabi. Sino sisisihin? Chot Reyes? Pakinggan natin sa podcast kay Paucast. Kasi pumasok ako dito kagabi para magbigay din ng insight ko para dito sa nangyari kagabi sa Gilas. Nag-choke na naman tayo pero yung mga dapat na bangko, sila pa yung humabol bandang huli, di ba? Yun lang, too late the hero na, patapos na yung oras. Pakinggan natin tong podcast ni Paucast. Ayan, maraming salamat pala kagabi kay Paucast. At nasama tayo dito sa sa podcast nila. Okay, play natin. Pakinggan natin mga kalapida and pwede kayong mag-comment mamaya kung ano masasabi nyo sa Gilas natin ngayon. At kung may anong magiging pag-asa natin sa Italy. Pasok ko lang yung isa. Percy, VD Kings, Braille, Titus Games, Chris Santiago magkakasunod. Percy, sir. Sorry tagal. Kapasok din. Tis lang. Magandang gabi po. So, sige sir, banat. Okay. Salamat. So, may feedback na ba kayo? Okay, Chot Reyes, wala pa. Kanina po. Kawawa na kasi coach Chot eh. Kung pwede lang, wag ka na mag-feedback kay Chot. Kawawa na. Okay, sige. Ito, tingin ko lang yung napanood ko yung dalawang games natin. Fourth quarter, nagko-collapse tayo. Diba? Tapos kanina, fourth quarter, nag-collapse tayo eh. Tapos nung bandang gitna, tinambakan tayo. Parang ang ginawa na lang ni Chot Reyes, kung sino-sino, ipinasok na lang yung mga binangko, di ba? Pinasok na lang nila yung mga binangko. Yes. Pero doon ka magtataka, yung mga binangko pa na yun, yung pa yung mga humabol. Diba? Ilang minuto na nga lang, inulang na lang tayo sa oras. Nakita mo, kung sino pa yung mga bangko, yung pa yung may malalaking puso na naghabol eh. Yun yung napansin ko kanina dito. Tapos hindi natin makapitalize yung height talaga. Bakit? Isoto kulang talaga, hindi pa pang NA caliber. Diba? Mahina. Siyempre, opinion ko yun. SBP, ano ba nangyari sa SBP kay Chot Reyes? Siyempre, tinag-aanohan pa rin natin yan. Yung mga shooting guards natin, hindi rin natin makapitalize. Bakit? Kasi yung European style ng basketball, hindi natin ma-adapt eh. Yung passing, kulang tayo sa passing. Marami tayo sa dribble. So, yun yung mga nakita ko dito na, butas natin. Sayang yung mga binabang ko, baka sila yung mas malalaki pa yung puso. Sana mas nabibigyan sila ng playing time. Yung Percy! Bakit? Gulat nakita mo ba yung place ng Slovenia? Kung ano ginagawa ni Luka Doncic? DDO yun. Yes eh. Ano ginagawa ni Luka Doncic? Naararo lang yan. Si Luka kasi kalabaw. Is Luka Doncic, ibang caliber na NBA player yan. Kumpara mo kay Jordan Clarkson, mas iba pa rin si Luka. Diba? Ang ibig ko sabihin, yung DDO nila. Yung DDO. Oo. Iba pa rin yung sa akin lang kasi talaga iba rin yung mga system na ginagamit ng mga European team Philippines. Ito lang kasi, iba't iba talaga yung sistema. Nagkataon lang kay Luka Doncic, marami nahihirapan sa kanya because pang-American style ang laro ng Slovenia. Pero nahirapan sila kasi Luka Doncic is a one-man wrecking crew. The problem for... alam nyo, gusto natin makipagbardagulan dito kaya lang nakipasok lang tayo, di ba? Si Luka Doncic is a one-man wrecking crew. Tama nga naman siya. Pero na-check pa rin si Luka. Sino? Yung may mga matataas din na caliber na player tulad nila Kawhi Leonard. Diba? Yung prime LeBron James. Yun lang yung hindi ko na lang siya para kasi ang discussion dito dapat yun sa Gilas, diba? So kung bakit na lang umuoo na lang ako dito kasi na out of topic para tumigil siya, makapagtanong uli ako, 'di ba? Kasi kung i-kumpara natin talaga kay Luka, ibang caliber si Luka. Pero may makakapagpahinto pa rin kay Luka. Daklo. 'Di ba? For the Philippines, Jordan Clarkson is not Luka Doncic. Yun nga yung sinabi ko. Exactly. Tingnan mo yung shooting percentage. Yun na nga yung sinabi against ko. Against Dominican Republic, 9 out of 20. Hindi siguro nakikinig to yun, no? Kanina, against Angola, 7 out of 22.
shooter. Pero alam mo, bakit natin hinahanap si Jordan? Dahil siya lang ang magaling. Eh, parang pinagbubukan natin yung labing-isa, ob-ob. Hindi, yun nga yung mali natin eh. Yun nga yung mali natin eh. Nakafocus. Hindi pala natin. Ni Chot. Sorry. Nakikinatin ako. Si Chot pala si Chot. Kay Jordan Clarkson. Pero yung mga team na yan, naka-scout na kay Jordan Clarkson. Correct. Sayang yung mga shooter natin eh. At saka, Sayang alam yung mga mo, shooter natin. napakadaling scoutan ni Jordan Clarkson. Kahit sa mga Yes. NBA teams, alam yan. Kung paano Alam na. magtayan si JC. Kaya nga, ang nangyayari dahil alam ng bantayan, turnover, lumalabas na agawan. Exactly. Natsatsambahan lang niya yung mga foul eh. Diba? Exactly. Natsatsambahan lang niya speaking yung of mga foul. foul. Speaking of fouls, bakit maraming free throw sa Angola? Tayo may home court advantage. Ano yun? Di ba? Then, Okay. Sige. nanghihinayang lang talaga ako sa mga shooting guards natin. Sa mga playing time, hindi talaga nabigyan ng magandang rotation. 'Di ba? Lahat nag-focus kay Kiefer, kay Jordan. Ang ganda ng laro ni Edo kanina. 'Di ba? Kahit si Fajardo, kahit matanda na si Fajardo, lumalaban pa rin. Percy, I want to tell you this. Oh. Okay, sige. Ito, if you're talking about puso sa ilalim, AJ Edu proved to me na akala ko hindi siya makakagawa ng maganda sa court. But he proved me wrong. Ang galing ni AJ Edu. Akala mo kasi yun. Rebounding, defense, energy, from a guy na 2 beses lang na-injured. Both legs, ACL pa. And Diba? pinakita niya sa 2 games niya dito sa FIBA. Exactly. Diba? Yeah. Nyo, based dyan sa sinasabi nyo, no? Sa totoo lang, yung pinakita natin ng 2014, lahat doon handang magpakamatay. Dito, 2 o 3 lang yung nakikita natin magpapakamatay. Correct. Diba? AJ Edu, Jordan Clarkson. The rest, papogi. Hindi, baka nga yun nga yung masakit eh. Baka nga yun yung mga binabangko pa. Red sa bando, isama mo. Hindi ko nakikita ang papogi si Junmar. Junmar is giving his 101 or 120% dahil last run na ni Junmar to eh. 'Di ba? Sayang yung mga malalaki natin. Yung combination hindi makuha ni Chot Reyes. Bakit? Late pinasok si Kai Soto, late pinasok si Jordan Clarkson. Yung chemistry wala. 'Di ba? Nung bandang huli na lang eh. Doon nagkaroon ng chemistry si Jordan, si Kai, si Edu, si Malonzo, at saka si Abando. Diba? Yun yung humabol na team nung final minutes. Na tinambakan tayo eh, hinabol nila yun. Naging single digit yun lamang uli. Kaya lang too late the hero sila, diba? Sayang. Alam mo, may mga ano pa rin naman yan eh. May mga, lahat sila handa rin magpakamatay sa country natin or sa FIBA na yan. Kaya lang ang problema, yung play nakadesign talaga para kay JC. Yun yung masakit doon na katotohanan na yung sistema ni Chot Reyes, inano niya kay JC, kay Jordan Clarkson. Na kahit sabihin mo yung 11 na tao na natira doon, nagmukhang ob-ob nga daw. Kasi nga, nakadesign lahat kay JC. Eh kung ginawa nilang decoy lang si JC, 'di ba? Nakaporma yung mga shooting guard natin. Yun yung point ko doon. Tuloy natin, baka may sabihin pa si Percy Pogi dito. Nakikita eh. Si Red Diba kaya nga? Paano mo masasabi si Red Sabando ay hindi nga Sila yung 5 umabot minutes? kanina eh. Oo nga, Sila 5 yung minutes umabot na lang. kanina. Ang problema kasi natin, sir, walang sistema. May sistema. Meron, Favoritism. Jordan Clarkson system, Brad. Alam niyo, sir, Okay. wala, no? Favoritism. Hindi ko sinasabing hindi magaling si Jordan Clarkson. Pero kanina, ang daming nagko-comment sa streaming dahil nakita nilang nahihirapan si Jordan Clarkson. Sana daw si Justin Brownlee na lang. Bakit? Kasi mas maganda ikot ng bola kung nandun si Justin Brownlee. And Diba? that's the point, actually. I will agree Mamaya mamumuliti ka tayo dito. Tignan niyo. Ang with you problema, because we inserted Jordan Clarkson but we don't have any other system but him. Yun nga. Tama. alam mo, yun yung kutob ko pagdating ng Asian Games. Kasi sa Asian Games, si Brownlee ang bahala dyan. Kumbaga, pagtatrabaho na lang siya. Oy, breaking news, eliminated na ang France. Pero, okay lang yun.
Pasok qualify sila naman sa Olympics. Ayun na nga, okay. So, Anyway, sir, tanong ko na lang, sir, kung halimbawa ba si Justin Brownlee, dahil hindi natin napalaro ngayon, di ba? Nanghihinayang ba kayo na sana si Justin Brownlee na lang? Kasi, ginawa pa natin siyang naturalized player. Pinag-anuhan pa natin sa Senado, di ba? Tapos, biglang pagdating dito, ano masasabi nyo dun, sir? Ako mauna. Sige, sir. Actually, hindi naman problema yung paglagay ko kay Jordan Clarkson over Brownlee. Hindi problema yon. The problem is yung sistema at yung kultura natin. O, sige, tanong ko sa inyo. Ano ba ang kultura? Ano ba characteristic ang meron dapat sa isang import sa PBA? Ganon. Diba, go to Keep the ball to the import. Yes. Exactly. Get out of the way. That's the point. Keep it to the import and get out of the way. Get out. Diba? Yun yung problema natin. Kaya ang dami nagtataka. Import sa 90s style, 80s, 90s style, which is hindi na uumpra yan. Tingnan mo na lang. Ang dami nagtataka bakit. Eto guys, nakakatuwa to kasi bumaba rin agad ako dito after nung may papasok na isa. Ituloy nyo kasi nakakatuwa tong si Merville Manzano. Kung mapapanood nyo yung buo na itong podcast na to, grabe bigay todo talaga tong si Merville Manzano. Kapatid siguro to ni AJ Edu Manzano. Hindi naging effective yung ibang player. Kasi nga, ang play is for one guy. Yes, tama. Ito, Walang ibang sistema. One good example. Montenegro. Si Kendrick Perry, siya bang leading scorer? Hindi. Binibigyan niya ng facilitate. Pinapfacilitate niya na maayos yung plays ng Montenegro. Lalo na ang bida dyan. Kita mo yung dito comment Alam nyo kahit si Justin Brownlee ilagay dyan, ganun pa din resulta. Kasi system ni coach ang problema. Yun yung masakit 'Di ba? Naghahanap nga ako ng clips or mga interview kay Chot after ng game kagabi. Wala pa akong makita na matino. Kasi gusto ko talaga marinig yung yung side niya tungkol sa pagkatalo. Okay, antayin natin dito yung mangyayari kung pasok ba tayo sa elimination. I see Nikola Vucevic. Napanood ko yung laro nila. Okay lang kahit malas si Kendrick Perry. Basta bigyan mo lang siya ng plays. Basta magandang ikot ang bola, titira yan. Automatic. Okay, sir, last question na lang. Kasi nasa title natin, di ba, dito, Eliminated Gilas Pilipinas. Eliminated ba tayo? No. Kaysa pa tayo nagkasa. No, ganito. Ayan, pero kailangan tambakan natin yung Italy. Which is parang yun na rin mangyayari yan. Ito nga yung nakikita ko. The closest for me will be okay, tama. Alam ko na yung computation ko. Ilan dapat? Ang computation. Ano ba? 14, 13, 15? To make it to the next round, it's 14 points. Yun. To make it to the next round, kailangan matambakan natin yung France bukas ng 14 points, which is imposible. Pero bilog ang bola, syempre kahit papano ang Gilas pa rin naman. Kahit nalulungkot tayo na matalo yung Gilas, andyan pa rin yung suporta natin sa sa Gilas, 'di ba? Imposible, pero bilog ang bola. We're hoping for the best but expecting the worst. 'Di ba? Tama. So ganun yung mangyayari bukas dito. 14 points, medyo malaki 'yon. Although nakatambak tayo sa Angola kahapon, kailangan kasi pag nakatambak tayo, ma-maintain nyo 'yun. Kasi once na nahabol tayo tapos nalamangan, doon na sila nang lalamig Yun yung nakita kong yun yung pangit sa nakita ko sa Gilas, 'di ba? Dapat maintain yung momentum nawawala. Sa atin yung advantage sa atin yung crowd. Si Jose Manalo, kita mo kung mag-cheer kagabi, nakakatuwa. Alam mo, ito lang masasabi ko tapos papasok ko na si VT Kings Ngayon ka pa ba aasa? Natatambakan mo yung Italy? Magpakatotoo tayo, magbibilang ka pa ba? 14 points? Honestly, yung kayang-kaya na sana natin yung Angola. Yung Dominican Republic, literal na sayang. Yung Angola, tinambakan tayo sa Italy pa? BD Kings na, papasok ko na. Muna sa BD Kings, wait lang, kanang daming nakapila. Maraming salamat sa inyo. Salamat, Percy Lapid the Vlogs. Thank you so much. At
Ayun. So, yun nga, mga guys. Mga kalapida, diba? Wish natin na manalo yung ano bukas. Kahit hindi na nila tambakan, kahit hindi na tayo makapasok, pero mas maganda kung makapasok tayo. Sabi ko nga, bilog ang bola, 'di ba? Pero kung ano man yung outcome bukas, makasibak man tayo ng isang panalo is malaking bagay na rin sa atin yun. Kahit hindi tayo qualify sa next round. Better luck next time. Ang gagawin lang natin, yung mga bata na to, asain nyo. Tanggalin nyo yung coach, okay na yan. Palitan yung sistema, okay yan. Diba? So, kayo mga kalapida, ano mga masasabi nyo pagdating sa mga ganitong reaction video regarding sa Gilas? Okay? Comment down below. Percy Lapida Vlog, subscribe kayo dito and hit the notification bell. Paki-like po, please. Please. Okay? And stop recording.